po natin, full-grown Christian. To be a full-grown Christian. Alam niyo po, pagdating ng araw, maaaring yung mga full-grown Christian ang ipapanik ng Diyos. Pero kukunti lamang po yan. Kasi hindi po lahat talaga mag-full grown. Kaya kailangan po nasikapin po natin talaga na tayo po ay mag-grow spiritually. Kasi pag hindi po talaga tayo nag-grow spiritually, hindi natin maiintindihan talaga yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Okay, let's go into our further study. Okay, full grown is a good word. Napakahina po na talagang tayo pakawakan natin bilang mga Kristiyano na tayo po talagang ganap na lumalago po sa ating Panginoon. Pag sinabi full-grown, a full-grown tree, parang ganito po yan, full-grown tree offering shades and beauty. Pag sinabi po natin na kapag ang isang puno, no, maganda ang halaman, maganda po ang puno, kung maliit pa, pero mas higit na malaki ang matutulong dito kapag lumaki na po yan. Marami na po may ibibigay yan. Likewise, katulad po sa ating mga Kristiyano, tayo po kuminsan ay parang maganda na tayo po'y nag-church. Tama mo ba? Maganda na tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos. Pero, mas higit na maganda na tayo po'y lumalago sa Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo kasi marami tayong maibibigay with regards on our spiritual growth. Pag tayo po lumago, marami po maaapektuhan, marami makikinabang ng buhay po natin. Kaya kung mapapansin po natin, marami po sa panahon po natin, matagal ng mga Kristiyano, pero hindi pa pakinabang yung buhay niya sa ibang tao. Kailangan tayo, para malaman po natin that we should be, that we are already a full-grown Christian kapag ka ikaw pakinabang ka na sa maraming tao. At ano yung pakinabang na yun? Yung ba tumutulong ka? Yung po ba hindi? Ang pakinabang mo doon is to impart them about the things or in the Spirit of Christ Jesus. Yung with regards on Christ. Yung tayo po yung nagiging encouragement na ng mga tao papunta kay Kristo. Hindi lamang sa mga bagay na naitutulong natin, na ibibigay natin, kundi tayo din po mismo, nagbibigay po tayo ng parang lilim na kung saan tayo po ay nalililiman ng presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Full-grown Christian is matured in the faith. Kaya nga po, kung papansinin po natin, ang dami pong mga Kristiyano, ano po, kaya lang ang problema po natin dito, yung kalaguan. Kaya hindi po umiiral po yung tinatawag ng faith. Sapagkat tayo itinatag ng Panginoon at pinagkalooban po tayo ng pananampalataya para panghawakan natin yung pananampalataya na yun and it will lead us towards Christ Jesus. Pero papansinin po natin mga kapatid sa Panginoon, how many of us has a real faith? Sino po sa atin dito yung talagang meron totoo pananampalataya sa Diyos? Maaaring sasabihin po natin lahat tayo may pananampalataya sa Panginoon. Pero check it out. Kung itong pananampalataya mo ito, kung itong pananampalataya na ito na meron ka, kailangan itinutulakan yan papunta kay Kristo, palapit ng palapit kay Kristo. Hindi natin masasabi na you have the real faith that you are already growing in the Spirit of God kung ito pong pananampalataya mo ay humihiwalay pa sa Panginoon. So meaning, hindi totoo po yung bagay na yun. Kasi pag full grown po tayo, ibig sabihin, we are already grown in Christ Jesus, in our faith. Yung pong faith natin, makikita mo, whatever it happens to us, kahit na anong mangyari, yung pananampalataya mo kay Kristo, itutulak ka palapit sa Kanya. Amen? And our faith discern the things that which is from Christ. Yung pananampalataya na yun, madidiscern mo yung mga bagay-bagay sa iyo, hindi ka madadaya. Na kung saan, makikita po natin, marami po mga Kristiyano ngayon, lingkod lang ng lingkod. Simba lang ng simba. Pero hindi po nila nakikita yung panganib ng mga bagay na ginagawa po nila because of the absence of the growing faith in them. Kasi nga kapag yung pananampalataya natin is simply na talagang sinasabi lang natin pananampalataya, pero wala naman talaga yung foundation po ng pananampalataya na yun na sabi ko nga po, nagtutulak kay Kristo, ang ibig sabihin po niyan, madadaya ka talaga. And later on, makikita mo na talagang parang asa na yung pananampalataya ko? Nawala na. Bakit? Kasi wala ka na rin. Mga kapatid sa Panginoon, dapat we all know that this faith also make us mature. Yung pananampalataya mo, ginagawa kang mature yan. So, paano paraan to kaya?
Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, if you are a full-grown Christian, alam po dapat natin na yung faith ay napakahalaga sa buhay po natin. Amen? Sa inyo po ba mahalaga po yung pananampalataya? Pero marami po klase yung pananampalataya. May pananampalataya na nakabase lamang po sa gusto ng tao. At may pananampalataya na nakabase sa kalooban ng Diyos. Which is which? Alin po doon yung inyong pananampalataya? Pananampalataya ba na nakabase lang sa tao? O nakabase lang sa mundo? O pananampalatayang nakabase kay Yesu Cristo? O sa kalooban ng Panginoon? Let's check it out. Kailangan maintindihan niyo po yung mga bagay na yun at kailangan maunawaan niyo po yun. Full-grown Christians has matured in their faith. Born again by faith in Jesus. Kaya po tayo kumbagay nagpanibagong buhay o ipinanganak na muli dahil sa kakaibang pananampalataya na meron na po tayo. At yung pananampalataya na yun na humihingi ng pag-asa na mula kay Yesu Cristo. Ano ba po yung makikita po sa atin dito? Pag matured faith na po tayo. Taught in the scripture and able to teach. Yung bang, tingnan nyo mga kapatid sa Panginoon, karamihan po sa mga Kristiyano, kinig lang tayo ng kinig, natuturuan tayo about the scripture, about sa Biblia, pero tumatagal tayo doon, pero hindi tayo nakakapagturo. Kailangan kapag tayo lumalago talaga sa ating Panginoong Jesucristo, especially in our faith in God, tayo po mismo mapapakinabangan ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, katulad po kanina, yung full-grown tree ay maraming nalililiman. So, ibig sabihin, yung buhay natin ay nagiging pakinabang sa Panginoon kapag po tayo naturuan na dapat ng salita ng Diyos, marami na dapat tayo na marami nang nakikinabang sa mga bagay niyan na natutunan natin. Focus po tayo dito kasi mahirap po talaga maiwan. Matured through suffering and able to comfort. Yung pag dumarating sa iyo ang problema, yung faith mo, yung pananampalataya natin, because of matured, we have a matured faith already, yung faith mo mismo, yun po yung paglalagay sa atin para i-comfort po tayo doon sa ating sitwasyon. Amen? Amen! At yung pananampalataya na yun, naglalagay sa iyo ng pag-asa para hindi ka tuluyang talagang maibagsak ng problema sa buhay mo. Na kahit na dumanas ka ng mga pagsubok, you still have the comfort because of our true faith in Christ Jesus. Tandaan po natin yan, mahalaga po yung tinatawag talaga na totoong pananampalataya. Ulitin ko po sa inyo, dalawang klase ang pananampalataya. Pananampalataya sa sarili niya lamang o sa mga bagay sa mundo at pananampalataya na nakabase sa kalooban ng ating Panginoong Yesu Cristo. Okay, recognizing full-grown Christian. Paano po ba natin ma-recognize yung tinatawag na full-grown Christian? Maraming masasabi niyo po sa sarili, ako, malagong Kristiyano na ako. Kung tatanungin natin at sa sarili po natin, siguro masasabi natin, lagi ako nagsisimba, hindi na ako ma-absent sa pagka-church ko. At mayroon na rin po akong ministry. Hindi pa rin po magiging sapat po yung kung talagang totoo, full-grown ka na. Okay. Let us recognize full-grown Christian. Number one, a full-grown Christian's wisdom. Ano po ba yung karunungan na meron po ito? Sabi po kanina sa atin nung binasa po natin sa verse 17, okay, sabi po ng verse 17 po kasi na sa atin, wherefore be ye not unwise. Huwag tayong maging hangal. So, alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, minsan hindi po natin nakikita yung tinatawag na unwise Christian. Bakit? Kasi minsan hindi natin nare-recognize sa sarili natin na, uy, unwise pala ako. Bakit? Kasi kapag yung mga pakisabay niyo lang yung mga bata para hindi po maguluhan yung mga nandyan po sa ano po. Yan. Kasi yung pagiging unwise po, nakabase po kasi yan sa sarili niya lamang. Kaya kung mapapansin po natin, tayo po ay mayroong ginagamit na karunungan which is not according to the scripture. Hindi dahil sa kalooban ng Diyos, kundi sa kalooban lamang ng tao. At yun yung sinasabi ko po sa inyo na faith na nakabase lamang po sa sarili niyang kalooban. Okay, tingnan po natin po dito. Alam niyo po ba na kapag unwise, pag ang isang tao unwise, he can be easily used by Satan to deceive us. Okay. Tignan po natin Ephesians chapter 5 verse 17.
Huwag kayong maging hangal sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. What is important in this verse? The will of God. Tatandaan po natin, yung kalooban ng Diyos ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Never na tayo po ay gagawa ng pagiging Kristiyano natin sa sariling kalooban lang natin. Like for example, many Christians are being deceived. Alam natin yan, lahat po tayo. Minsan nadadaya po tayo eh. Alam niyo kung bakit? Because of our unwise. Hindi natin alam sundin kung ano yung kalooban ng Diyos, which is the word of God. Ganito po yan. Kaya tayo nadadaya kasi hindi natin sinusunod yung kalooban ng Diyos. Kaya tayo nagiging unwise. We are Christian and we do a lot of learning about the words of God but still unwise. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nagagamit yung salita ng Diyos eh. Hindi na-apply sa katauhan natin. Bumabase lamang tayo through our emotion. Bumabase lamang tayo sa gusto lamang po natin. Like for example, halimbawa, I have a sin. Meron akong kasalanan. Pero ang gusto talaga ng Panginoon doon sa kasalanan na yun, ano mangyari? Alam niyo yan. Halimbawa, okay, lahat tayo, may kasalanan tayo eh. Ano ba ang gusto ng Diyos doon sa kasalanan na yun? Ha? Hindi niyo rin alam? Lakas, come on. Ha? Baguhin? Tanggalin. Kasi gusto talaga ng Lord, kaya nga po tayo lumalapit sa Panginoon because He wanted to cleanse us. He wanted us to sanctify. Ngayon, kapag kayong kasalanan na yon ay ikinitwiran mo sa sarili mo lamang salita o sa sarili mo kalooban, ano sasabihin mo? Ay, maiintindihan ako ng Lord dito. Kasi nakikita niya naman, nag-church ako. Nakikita niya naman, naglilingkod ako. Come on, mga kapatid sa Panginoon. That was deceiving. Kaya nga sabi sa atin dito ni Apostol Pablo, huwag kayong maging hangal. Sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Halimbawa, sa pamumuhay ko, ano ba yung kalooban talaga ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon, siyempre gusto niya mabuo yung relasyon ko sa Kanya. At hindi mapayag ang Panginoon na hindi tayo related to Him. Kasi hindi tayo maliligtas eh. Kaya nga kung minsan pinipilit natin yung gusto natin at hindi nangyayari yung kalooban ng Panginoon, and that was unwise. Kahangalan po ng tawag po doon. Okay. Alam niyo po ba kung ano po yung ini-emphasize nito? Ephesians chapter 5 verse 17. Emphasizes the importance of living a life guided by God's will rather than by the ways of the world. So, maliwanag po na sinasabi po dito ni Apostol Pablo na kailangan ang pamumuhay natin ay nakabase sa kalooban ng Diyos at hindi sa mga pamamaraan makasanlibutan. Naintindihan? Pero kung mapapansin natin, we are already Christians and being taught with the words of God, yet, anong ginagawa natin? Mas pinamumuhay pa rin natin yung mga bagay sa libutan. Kaya nga tayo nadadaya eh. Ipinipilit natin yung gusto ng sanlibutan, ipinipilit natin yung gusto ng sarili po natin, kaya hindi mapangyari yung gusto at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Now, if you see it, kung makikita lamang po natin ito, hindi tayo makakarating talaga sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo susunod into God's will. Ang sabi sa atin, sino lang ang papasok sa kaharian ng Diyos? Yaong sumusunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Mga kapatid sa Panginoon, mahalaga po yun. If you have a true wisdom, kung meron po talaga tayong karunungan na galing sa Panginoon, you will know that. Malalaman mo yung bagay na yun. The world is interested in accumulating knowledge. Lahat tayo nagsisikap po tayo na matuto tayo. Nag-gather po tayo ng mga kaalaman sa iba't ibang bagay. Inaalam po natin yan. Pero ang katwiran po ng tao ay alamin lamang subalit hindi ipabuhay. Especially pagdating po sa salita ng Diyos, hindi lamang po tayo nag-gather ng kaalaman dito, kundi kailangan ipinamumuhay. Sapagkat the reason why God gave us this scripture for us to live according to His will. Para tayo po ay makapamuhay po na ayon sa Kanyang
kalooban. Kaya nga nakakalungkot sa Panginoon kapag ka marami po mga Kristiyano nakikinig ng salita ng Diyos, nagme-memory verse, pero hindi nakikita sa pamumuhay niya yung ganap na pamumuhay sa salita ng Diyos. Nalulungkot ang Panginoon po doon. Tingnan niyo po. Education is everything, ever learning, but missing the truth. Marami tayong natututunan dito sa mundong ito. Pero yung katotohanan was absent to the things that we learn in this world. Ano man yung bagay na matutunan mo, into science, into mathematics, into history, lahat ng mga bagay niyan, wala yung katotohanan. At hindi mo makukuha doon yung katotohanan, only to this book. Only this book can reveal to us the truth. Kaya nga ito yung nagsasabi sa iyo na lumayo ka sa kasalanan. Huwag kang mamuhay sa kasamaan. So ito yung nagsasabi sa atin na return to the Lord. Ito yung nagpapalumbangin sa atin sa salita ng Diyos. Kaya nga alam nyo, kaya nahihirapan ng tao lumapit sa Panginoon. It is really because they know the Word of God, but hindi nila pinapamuhay. Kaya hindi sila nakakalapit sa Panginoon. And still, ano ginagawa po nila? Nananangan pa rin sila doon sa sariling kagustuhan lamang po nila. Amen. The truth, sabi po dito, the truth is the word. Sabi po dito, yung katotohanan ng mundo na ito, na katotohanan na galing sa sanlibutan, will deceive us. Kaya nga kung mapapansin po natin ang dami po nakarely lamang po sa mga bagay sa mga bagay na natutunan nila sa sanlibutan. Ang hindi po nila alam po dito, they are being under the deceit of Satan. Nagpapakalunod po tayo, nagpapakadalubasan tayo sa mundo ito, pero ang totoo, that is missing. And what is missing? The truth in Christ Jesus. Hanggang dito lang yung kaalaman na ito. Yung karunungan na ito na taglay natin dito sa sanlibutan na ito hanggang dito lamang. At hindi tayo maitatawid sa buhay na walang hanggan. Only that wisdom that given to us by God can brought us into heaven. Yun lamang yung karunungan na yun, which is the will of God into us. Now, 2 Timothy chapter 3 verse 7. Lahat ay ibig matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay di sila makauunawa ng katotohanan. Kaya, alam nyo, kaya po, very rampant po sa Christian world, sa Christian community po, yung mga argumentation and debate. Kaya po maraming mga debate, maraming nagtatalo-talo, pero isa lamang po yung pinagtatalunan, the words of God. Kaya kung mapapansin po natin, kanya-kanya silang patalinuhan pagdating sa salita ng Diyos. Pero alam nyo, hindi naman po yun ang mahalaga doon na tayo po pinasa, magaling. Hindi po yun ang tinitignan ng Lord. Kung sino yung nagsasabuhay ng kalooban ng Diyos, yun ang panalo sa Diyos. Hindi na kailangan na, ito yung alam ko, ito yung totoo, ito yung katotohanan. Come on, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po ba kung ano po yung pinapakita sa atin ng Panginoon po dito? Kasi ito pong babae na sinasabi po dito na ibig niya matutunan na lahat ng mga bagay, subalit hindi niya naman nakukuha talaga, hindi niya naunawaan yung katotohanan. Alam niyo po ba, it describes individuals who are continually seeking new spiritual teachings but fail to grasp the fundamental truth which is Jesus Christ. Wala si Jesus Ito yung words pero hiwalay kay Jesus. Alam niyo kung bakit po nangyayari yun? Meron ang words of God pero hiwalay si Jesus, separate from God. Alam niyo kung bakit? Because ginawa lang nilang karunungan na pangtao. Ginawa lang nilang karunungan pangmundo, pang sanlibutan. Yung salita ng Diyos pero hindi nila talaga ipinamuhay. The real truth is to live according to Christ Jesus. Yung mabuhay tayo ng ayon sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi yun po yung nawawala. Kahit na alamin mo ng alamin ng Biblia, kung hindi mo ipamumuhay si Kristo sa buhay mo at hindi magiging mahalaga sa iyo si Hesus Kristo, I tell you, hindi mo makikita talaga ang katotohanan. Kaya nga, ang mangyayari po dito, even though you have a lot of words of God in your heart, but still, anong magiging po sa atin yan? It led us by various lusts. Sa lust pa rin po tayo mauuwi.
Doon pa rin tayo sa pagnanasa ng mga bagay ng mga sanlibutan. Nandun pa rin tayo. Kaya hindi niyo po na napapansin, it is common to a lot of Christian. Meron silang Jesus, he knows Jesus, he has the words of God, meron silang memory verse, pero hindi niyo po napapansin, mas mahalaga sa kanila yung ibang bagay kaysa kay Jesus Cristo. And where is that truth? Nasaan yung katotohanan doon? And supposed to be, if you have the words of God and willing to live according to the will of God, mahalaga sa inyo dapat si Jesus Cristo. Because ang sinusunod po natin dito is the will of God, hindi the will of man. Hindi the will of this world. Kaya kung mapapansin po natin, unang-unang ayaw ng Diyos sa buhay ng tao, yung manatili sa kasalanan. Pag ikaw nagbasa ka na ng Biblia, susundin na at i-correct ka nitong Biblia na ito sapagkat ito yung kalooban ng Diyos, which is ito po'y kinasihan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi sa iyo, lumayo ka sa kasalanan dahil ang kasalanan ay magpapahamak sa buhay at tayo. Kaya kung alam po natin talaga ang salita ng Diyos, tayo po mismo, papalayo tayo sa kasalanan at hindi pinapabuhay ang kasalanan. And better to know that. Kasi ito po yung talagang i-describe po sa atin ng Panginoon as an individual. Tayo po ay naghahanap, nagsasaliksik, nakikinig, pero ang problema po dito, nawala yung katotohanan. Nalaman lang natin yung salita ng Diyos. Alam ko lang yung John 3:16, for God so loved the world. Pero, ang problema, ano ba yung hinahanap sa atin talaga ng John 3:16? The real faith in Christ. At sabi ko nga po sa inyo, dalawang klase ang faith ng tao. Ang sabi ng John 3:16, whosoever believe in Him. Mayroon pong dalawang pananampalataya pananampalataya na nakabase lamang sa mga bagay sa libutan, which is self-will, at pananampalatayang nakabase sa ating Panginoong Jesucristo o sa words of God, which is God's will. Alin din yung pananampalataya ko? Kaya nga kapag ang pananampalataya ko ay talagang totoo, itinutulungan na niyang papalapit kay Kristo. Saktan ka man, magagpa ka man, mag-pain ka man, o ano man yung kasapitan mo sa buhay na ito, palapit pa rin kay Kristo yan. Hindi na itataboy ang bagay niyan. Amen. Tuloy po natin. The full-grown Christian seeks wisdom. Now, ang isa talagang full-grown Christian ay naghahanap po talaga ng karunungan. Wise ones know what to do with knowledge. At alam niyang gamitin yung pong karunungan na nakukuha niya o natutuklasan niya sa Panginoon. Full-grown Christians know the source of wisdom at alam niya kung sino ang pinanggagalingan ng karunungan. Amen? Hindi si Webster, hindi si Einstein, sino pa yung mga magagaling. Hindi sila yung pinanggagalingan ng karunungan, kundi only God. Because the knowledge and the wisdom of God will bring us into eternal life. Naiintindihan po natin? Yung totoong wisdom na dinaya ng kaaway, kaya po tayo na-deceive. Dahil yung wisdom of God, napalitan po yan ng wisdom of Satan, which is the worldly wisdom. Kaya tayo, tuwa-tuwa tayo, no? Nag-accumulate po tayo ng mga wisdom ng kalutungan ng sanlibutan. Inaalam natin kung papaanong lumikha ng ganito, lumikha ng robot, lumikha ng mga high-tech na mga bagay. Tuwa-tuwa tayo doon. Uy, high-tech na yung cellphone natin. Dati, digipad tayo. Walang mga picture-picture. Diba? Text-text lang. Pero right now, nakita nyo, high-tech na yung mga cellphone po talaga ngayon. Tuwa-tuwa tayo. Pero ang hindi nyo po alam dito, the truth are being deceived us. Kasi ang katotohanan po talaga dyan, nadaya tayo. Tuwa-tuwa tayo dahil high-tech na po tayo. Pati yung mga sasakyan po natin, nagsasalita na po ngayon. Dati pag nakakita ka ng sasakyan na nagsasalita, baka tumakbo pa eh. Nung araw, sa panahon po namin, pag nakakita ka ng mga nagsasalitang sasakyan, baka mamaya tumulog lang yan, magpindutin. Tut-tut. Baka magtatakbo ka lang, ano yun. Pero ngayon, wala na eh. Ignore na lang natin yan kasi high-tech na rin tayo. Bakit? High-tech na rin yung pagdarayan ni Satan sa buhay ng tao. Amen. Amen. Kaya lang, ang katotohanan na talagang tinanggal sa atin ni Satan, yun ang nawala
Dahil yung katotohanan na yun yung makakapagpa-retain sa atin sa piling ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, you must know the source of our wisdom. Kailangan alam mo saan manggagaling ito, karunungan ko ito, kay Jesus. Only from God, only from the Holy Spirit. Sa Kanya lamang. Hindi sa ibang tao na, uy, dito dapat, ganyan. Huwag ka maniwala doon, magbasa ka ng Biblia. At tuklasin mo sa Biblia kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon para hindi ka malaya. Tingnan niyo po. Kung kulang man tayo sa kaalaman, ang sabi po na sa chapter 1 verse 5, ngunit kung kulang sa karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay sagana magbigay at di nanunumbat. Kaya nga kung mapapansin po natin, sinabi rin po ni Isaiah, people destroy because of lack of knowledge. Now, marami po ang mawawasak, marami po ang mapapahamak, marami ang mawawalay sa Panginoon dahil sa pagpapawalang bahala sa mga aral na tinuturo sa atin ng Panginoon. At alam niyo kung ano po yung nilalarawan po dito ng talata po na ito, ang Diyos ay pumaspalad sa mga taong humihingi ng totoong karunungan. Tandaan po natin, pag lumapit ka sa Panginoon and ask for God's wisdom, bibigyan ka ng Lord kasi ang Diyos nga talaga, gusto niya maibalik talaga sa tao yung totoong wisdom na nanggagaling sa Kanya. Alam niyo po ba kung anong taglay po ng tao? Kapag wala sa kay Kristo, ang taglay na karunungan ng tao ay galing kay Satanas. Paano nangyari yung pastor? Nag-aaral lang naman ako sa eskwelahan. Nagmasteran lang naman ako. Paano nanggaling kay Satan yun? Ito po yung hindi po natin maintindihan. Because of the deceit of Satan, the serpent, di ba? Into the gardens of Eden, yun yung naglagay sa kanila kung bakit na-twist. Naintindihan po natin? Kung bakit na-twist yung katotohanan mula sa Panginoon because of Satan. Kaya ngayon, ang ipinamumuhay po natin, the wisdom that coming from Satan. Kaya anong ginawa ng Lord ngayon? Sumulat siya, kinasihan ng kanyang espiritu, lahat ng mga sinulat ng mga propeta at mga alagad, para na sa ganun magabayan po tayo para mapanumbalik sa atin the real wisdom that coming from God. God is the source of our wisdom. Siya po yung dapat na panggalingan po doon. Hindi yung sinabi lamang ng kapitbahay mo, okay lang, patatawarin ka ng Diyos, kahit naman hindi ka lumapit sa Kanya, mahabagin ng Diyos. Hindi naman. Kailangan natin lumapit sa Panginoon at magpakumbaba sa Kanya. Let us all repent to Him. Magbabalik loob, kailangan tayo sa Panginoon. We need to be born again. Maipanganak po muli tayo sa Espiritu ni Kristo para nang sa ganun manauli sa atin yung dati na pagkakalikha sa atin ng Panginoon. At yun po yung ibig sabihin po ng born again. At hindi po yung pumapasok ka lang sa church na born again ka na. Kahit natagay mo pa rin yung kasalanan, ipinamumuhay mo pa yung kasalanan, tuwang-tuwa ka pa sa kasalanan, at ninonormalize mo sa buhay mo at sa mga tao sa paligid mo yung kasalanan, I tell you, hindi po yan born again. Amen. Ang born again, yung makasalanan na pumasok sa Panginoon at willing siya na pahugasan lahat ng kasalanan niya at willing siya na talikurin lahat ng kasalanan niya. Yun po yung tinatawag na born again. Alam ko naman po na sa mga oras dito, meron pa rin po tayo mga kasalanan eh. Ang sabi po ng Biblia, ginagawa natin sinungaling ng Diyos kapag sinasabi natin hindi tayo nagkasala. Pero until now, right this moment of time, lahat tayo may kasalanan pa. Pero ang nakikita ng Diyos dapat sa puso natin ay willing tayo pabaklas yung kasalanan. Lord, tanggalin mo to! Lord, tanggalin mo yung mga bisyo ko. Lord, yung mga unwanted spirit sa buhay ko, tanggalin mo. Lord, lahat ng mga sin, lahat ng mga lust, from my eyes, from my flesh, from the blind, tanggalin mo dito, Lord. Dapat ganun yung willingness natin. Hindi ba yung parang hindi tayo napapakilaman ng Diyos doon sa mga kasalanan natin? Kapag mga kapatid sa Panginoon, if you are a full-grown Christian already, you must know this. Full-grown Christian finds the will of God and do it. Ano natin yun? Ayaw ng Diyos na tayo namumuhay sa kasalanan. Na kapag tayo po ay tumanggap na ng liwanag ni Kristo, tayo po ay nasa liwanag na. Amen. Understanding what the will of the Lord is, kailangan na maunawaan po natin yung mga bagay ngayon. Pilitin na natin maunawaan yun. Kung hindi nyo man po ngayon nauunawaan ito, ang sabi ng Lord, ask.
Ang sabi sa atin ng Lord, ask and it will be given. Humingi tayo sa Panginoon at bibigyan po tayo. Kaya nga, whenever the lackness of man into the Spirit of God, pwede po natin ma-achieve yun. Pwede natin makuha yung bagay na yun. If we only ask, ang sabi po ng Biblia, binibigyan ka na, ayaw mo pang humingi. Amen? Sino ngayon na may problema doon? Tayo. Dahil ang gusto talaga ng Lord is to bring it back to us, the wisdom, the real wisdom, according to the will of God. Yung pagkakalikha sa atin. Ikalawa, how we recognize a full-grown Christian? The full-grown Christian's worship. Yung kanyang pagsamba. Akala po natin, sapat na po yung ginagawa po natin, no? Pero meron sinasabi po sa atin dito worship should be both private and public. Hindi nga po yan pakitang tao, panlabas lamang, kundi deeply inside or within your heart. Sa kaiputuran ng puso mo, may worship, may pagsamba. Hindi lamang yan pag-araw ng linggo, pag-araw ng Miyerkules, nandun lang ang pagsamba mo. Kailangan daily. Nasa kaiputuran ng puso mo, sumasamba ito na kahit na anong ginagawa mo, patuloy pa rin umaawit yan para purihin at sambahin ng Diyos. Amen. At lagi natin tatandaan, hindi dinadaya ang pagsamba sa Diyos. Kailangan totoo. Amen? Halimbawa, kaya nga sinasabi ko sa inyo, do not sleep when we listen to the preaching of the pastor. Just focus. Kailangan nakafocus po tayo kasi napakahalaga po ng bagay na yun. Dahil kailangan talaga deeply inside of us, kailangan nag-worship yan. At alam niyo po ba saan matatagpuan yung kaluluwa ng tao? Asan po ba yung kaluluwa ng tao? Nandito lang ha? Wala, nasa kaiputuran yan. Tagos sa puto po yan. Kaya nga sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay tagos sa puto Nakatataho ng mga binabalak at iniisip ng tao. Now, kung mapapansin natin, ang lalim ng kaluluwa natin. Kaya nga, kung public praises lang tayo, public worship lang tayo, hindi maaabot yung kaluluwa po natin. Kaya nga, ang katotohanan po dito is, tayo po mismo, lahat ng part ng katawan natin ay nag-worship sa Lord. Kahit na yung mga atay-atayan natin dyan, dapat yung pinag-worship niya sa Lord yan. Amen. So, paano pag-worshipin yung atay ko, ilabas mo. Iwagay mo sa Lord. What I mean here, all about in the Spirit, we worship God in spirit and in truth. Hindi lamang sa flesh ang pagsamba natin, kundi deeply into our spirit. Kaya nga, yun yung talagang kailangan pagsamba natin. Ephesians chapter 5, verse 18 to 20. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip, ano sabi? Dapat kayong magpuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Kapatid ko, naiintindihan mo ito. Bawal, sabi ng Lord dito, bawal at chismis. Amen? Wala naman nakalagay dyan, Pastor. Basahin nyo. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, himno, at mga awiting espiritual. Anong ibig sabihin yan? Mga papuri sa Panginoon. Yan yung talagang pagsamba. Hindi. Makikita ko nag-worship na, nag-chismisan pa. Umaawit na ng papuri sa Panginoon. Nabanggit ko ba kanino sa iyo yung mga sinabi kanina? Sumasamba na yun, nag-worship na yun, umaawit na yun. Kaya nga, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi po tayo kailangan pretend pagdating sa pagsamba natin sa Lord. Kaya nga, sabi ko sa inyo, focus. Hindi kalabitin niyang katabi mo ngayon, huwag kang papakalapit, makinig ka muna, sabihin mo. Kailangan maging stricto po tayo dahil kailangan po talaga natin maintindihan po talaga kung ano yung gusto talaga ng Diyos para sa atin po. Huwag yung gawin po na parang isang pagpasok lamang po sa isang lugar, yung gagawin ninyo, and then later on, lalabas ka na. Kaya po wala tayong natututunan. Ang gusto talaga ng Lord, matutunan natin how to worship Him in the Spirit para maging totoo.
Okay, tuloy pa po natin dito. Sa verse 19, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayo umawit, magpuri sa Panginoon. O di yan, kasama na puso natin ngayon, ano? Sabi ko sa inyo, kasama lahat ng parte ng katawan po natin. Lagi kayo magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Eh kung minsan nga, mas marami pa tayong pasasalamat doon sa ibang bagay. Minsan pa yan, pinasasalamatan pa po natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Minsan mas napasalamatan mo yung aso mo eh. Uy, ba't tayo salamat ha? Hindi tayo napasok kagabi. Tumahol ka ng tumahol. Pero nakalimutan mo, ang Diyos ang nagpapantay. Because of the divine protections of God. Bakit natin pinasasalamatan yung ibang bagay? Kaya nga po, ang pagsamba po natin ay nasa kaibuturan. Always looking for a great place inside. Dapat nakikita po natin yan, hindi yung parang mas pinasalamatan mo pa yung kapitbahay mo, salamat sa ulam. Ha? Hindi masama yun, na magpasalamat ka sa ulam. Uy, salamat, kaibigan ko, pinagtanggol mo ko. Pero hindi mo alam, ang Diyos ang nagtatanggol sa atin. Pero hindi naman pasalamatan, ano? Pag Sunday lang, may papasalamat ang tao, Lord, o nga pala, napagpasalamatan kita. Pero yung mga kaibigan mo, pinasalamatan mo na, chinat mo na, thank you nga pala. Yung mga kapitbahay mo na, siguro, oy, Mare, thank you. Napapaabot mo agad yung pasasalamat mo. Pero ang Diyos, sa libo lang papasalamatan. Sunday na lang, mag-church naman ako Sunday. Eh kaso, nagkaroon ng ubo. Hindi po muna nakapagpasalamat sa Panginoon, hindi nakapag-church. Next Sunday na lang ulit, Lord. Pastor, di ba, pwede naman yung mapagkakalibawa, nag-pray ako kahit nasa bahay ako this year. Hindi naman yun ang gusto ng Lord. Eh. Sabi ng Lord sa atin, huwag niyong kaliligtaan ng pagtitipon. Amen. Amen. The full-grown Christian's worship is spiritual, not on flesh. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, patayin niyo muna yung sarili niyo sa katawan eh, pagsasamba kayo sa Panginoon. O sandali, baka mamaya may gumawa sa inyo, saksakin muna yung bago kayo mag-church, ha? Hindi po yun ang sinasabi. Limutin niyo muna yung mga bagay ukol sa inyong katawan. Pag sumasamba kayo sa Panginoon, submit into the God's will. Submit into the Spirit of God. Ano yun? Labanan mo yung gutom mo, labanan mo yung ano mo, labanan mo yung pagpapagod mo, labanan mo kung ano man yung mga bagay na nasa isipan mo bumubulo. Basta ipasok mo yung Espiritu mo sa Panginoon. Ang sabi dito, be filled by the Spirit. Kailangan puspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Not given to forms and ceremony. Hindi lang yung basta, maawit tayo dito. Kala natin, ang pagsamba natin, oh, praise and worship na, kakanta na tayo, taas ang kamay. Tatayo tayo, sasayaw tayo. Akala natin, ganun yung talagang pagsamba. Ang totoong pagsamba talaga is be filled in the Spirit of God. Puspos tayo. Kahit kumanta ka na kumanta dyan, makinig ka na makinig yan. Kung wala yung Espiritu ng Diyos sa buhay mo, it is nothing. Wala. Sapagkat ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 14, ang tumatanggap lamang ng mga bagay na espiritual ay yaon nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. So, paano ka ngayon? Kung halimbawa, nandito ka ngayon, eh hindi ka naman filled by the Spirit of God. Paano mo maiintindihan ito mga pinag-uusapan natin ngayon? Paano mo maiintindihan kung gaano kahalaga ang praise and worship? Hindi mo maiintindihan yun if you had no Spirit of God. Kaya nga, tandaan nyo mga kapatid sa Panginoon eh. If you have the Spirit of God, makikita mo, alive na alive ka, buhay na buhay ka. Kasi pasilin mo ito ha, sino di kayo may paborito ng lechong manok? Ha? Pag nakakakita ka ng lechon ng manok, ano na yung pumapasok agad sa isipan mo? Ha? Ano? Nalulungkot ka? Ay, lechong manok. Paborito mo na eh. Pag paborito mo, lechong belly. Sino yung paborito ng lechong belly? Ang sarap niyan. Di ba? Pag nakakakita ka ng lechong belly, ano yung nagiging expression mo? Yes! Ang sarap ng ulam ko. Mapaparami ako dito. Amen? Hindi ka naman, lechong belly? Paborito ko yan eh. Ganun ba tayo? Ganun ba yung response natin? No. Kapag ka ikaw filled with the Spirit of God ka, pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, which is God's will, ano dapat yung nararamdaman mo sa puso? God's will?
Di ba napapakita ka ng sigla? Because we have the Spirit of God. Sabi sa atin ng Biblia, ang nagtataglay lamang ng Espiritu ng Diyos ang tumatanggap ng kaloob na Espiritu. Kaya tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, tayo po mismo, ma-appreciate natin all the things that is given for us in the Spirit of God. Ma-appreciate mo yan. Magiging masaya ka yan. Tanungin mo yung matabi mo ngayon, tiyak yan, masaya yan. Oo, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Tanungin mo, masaya ka ngayon, ano? Sabi mo sa kanya, di wow. Hello? Tanungin mo ulit siya, masaya ka ngayon, ano? O, sabihin mo ulit sa kanya, nakakatuwa naman po gano'n. O, tingnan nyo? Di ba? Hindi na-express talaga yung galak eh. Kaya nga tayo dinadaig ng kaaway dahil nga wala yung Espiritu ng Diyos. Kaya kung minsan, di ba, parang pinanghihinaan tayo, pinananablayan tayo. Bakit? Because we are not filled by the Spirit of God. Mahalaga na tayo po ay filled ng Espiritu ng Diyos at hindi lamang tayo given into forms and ceremony. Hindi lang basta aatin ng gawain and then, okay na. Nakapag-church na ako, ligtas na ako. Come on. Wala doon yung katotohanan. O, uwi na nga tayo, mama ko. Mama yan, hindi pa tapos. Pakisabi. Init na tuloy. Kasi kung anong pinagsasabi ko dito eh. Mamaya palo na naman ako dyan. Tuloy po natin. Okay, ano ba yung sabi po dito? For Christians worship is spiritual, heartfelt and spirit-directed. Nararamdaman sa puso. O, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Nararamdaman mo ba yung puso ng pagsamba niya sa Panginoon? Ramdam na ramdam, ano? O, ba't kayo tumatawa? Ako, nararamdaman ko kayo eh. Na malapit na kayo malaglag sa upuan nyo. Diyan mo lang, biro lamang mo. Mararamdaman mo talaga ang isang tao kapag ka nasa puso niya talaga ang pagsamba. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo ngayon, kailangan maramdaman kita. Kailangan maramdaman kita. Di ba? Di ba? Kapag may mga kaibigan kayo, iparamdam ka naman. Tagal mo lang hindi nagpapakita sa akin, di ba? Pero kapag halimbawa, di ba? Pagka halimbawa, ang Lord kaya. Di ba? Halimbawa, hindi nagpaparamdam sa iyo ang Lord. Baka ikaw mismo, di ba? Magagalit ka. Sabi mo, Lord, ano ba naman yan? Hindi na kita nararamdaman ngayon. Yung bigasan ko, ulan na. Di ba? O kaya naman yung wallet ko, Lord. Puro tarjeta na lang, puro calling card na lang, puro ID na lang. Ano gagawin ko sa ID? Hello? Di ba? Sa totoo lang, pare-parehas lang tayo. Malayo ba nito dito? ID lang din na mga Kasi hindi tayo nararamdaman ng Lord eh. Pero kapag naramdaman tayo ng Panginoon, yung pagsamba natin ay talagang heartfelt talaga po yan. Maniwala po kayo. Magpaparamdam din ng biyaya ng Lord sa buhay mo. Amen? Yan kasi yung gusto talaga ng Lord eh. Sino po dito yung talagang gusto maramdaman talaga yung biyaya at pagpapala ng Panginoon? Paramdam din kayo sa Kanya. Pagka tayo sumasamba sa Panginoon, paramdam nyo na talagang nandun sa ikaibuturan ng puso nyo, yung pagsamba po ninyo. Amen? Ang Christian worship is scriptural. Yan. Pag sumasamba tayo, napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Emotionally submitted to the scripture. Di ba? Hindi yung parang nag-reign sa buhay po natin, yung ating emosyon. Ibig sabihin yan, tayo po mismo nakapaloob tayo sa banal na kasulatan ng Panginoon. Ibig sabihin, nakaayon ang ating pagsamba sa Panginoon. Amen? Anong sabi po sa atin? Kaya po tayo umaawit. Dahil ang sabi po sa atin, kung tayo po ay mag-uusap, gumamit tayo ng mga himno, ng mga salmo, at mga usapang espiritual. So, yun po yung kailangan po natin na makita po dito. Ang problema ng nanay ko talaga. Okay na po tayo. Sige po. Kailangan tayo nakaayon po talaga sa words of God. My goodness. Nandiyan pa po ba tayo? Okay, praise the Lord. Joshua chapter 1 verse 8.
Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Diba? Sabi ko sa inyo, pag tayo nagparamdam tayo sa Panginoon, ang biyaya at pagpapala ng Lord magpaparamdam din sa atin. Amen? Kasi kung minsan, nasa church na nga tayo, hindi pa tayo maramdaman ng Lord. Maawit na tayo sa Panginoon, hindi pa tayo maramdaman ng Lord. Dapat po tayo ay talagang nakabase sa salita ng Panginoon. Para maramdaman tayo ng Panginoon, tayo po mismo kailangan punong-puno ng Espiritu ng Diyos. Paano po yun, Pastor? Punuin mo ng salita ng Diyos ang puso mo. Dahil ang salita ng Diyos ay kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay Espiritu ng Diyos. At yung mga bagay ngayon ay may kaugnayan para magtagumpay tayo sa buhay. Amen? Okay, tuloy natin. The full-grown Christian's worship involves singing. Yan. Umaawit na, ayaw pa kumanta. Di ba? Kaya nga, practicein po natin. Pagdating sa mga video, okay, ang gagaling kumanta. Pero pagdating sa church, ayaw kumanta. Hello? O, di ba? Dami nakaka-relate sa inyo. Hanggang ngayon, buhay na buhay pang video sa inyo. Laos na yan. Amen. May bago na ngayon. Alam niyo kung anong bago? Ha? Karyoka. Hindi niyo alam yung karyoka. Hindi niyo alam yan, ano? O, tingnan niyo. Punta kayo sa amin doon sa Venezuela. Malalaman niyo kung ano yung karyoka. I-research yan. Masarap yan. Amen. Ano mga pinagsasabi ko sa inyo kasi yung mga yun. Okay, sabi dito, music is powerful expressions of worship and is a part of worship in heaven. Kapag tayo umaawit pala, nare-reach out po natin ang kalangitan. Hindi natin alam yun, ano? Kaya nga kung minsan, ayaw niyo umawit, kaya tuloy, hindi tayo umaabot doon. Alam niyo po ba na kapag tayo po yung umaawit ng mga paburing awitin sa Panginoon, hindi niyo po ba alam sinasabayan tayo ng mga ngayon? Try nyo, kapag may mga problema kayo, umawit kayo, mag-worship kayo sa Lord, makikita mo, maiibsan yung problema mo. Bakit? Kasi maging ang langit, umaawit kapag mayroong isang tao na umaawit ng papuri para sa Diyos. Tandaan po natin yan. Pahayag 15 verse 3. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa o hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga paraan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, lagi nating aawitan ng Diyos. Kasi yung pag-awit natin sa Panginoon ay nagpapahayag na ang Diyos ang makapangyarihan, ang Diyos ang dakila, ang Diyos ang kahanga-hanga, ang Diyos ang may gawa ng lahat ng bagay sa buhay ng tao. Yun ang ibig sabihin kung bakit tayo umaawit. Dahil yung pag-awit na rin yun din po ang gagawin po natin pagdating ng araw sa kalangitan. And this is how we will see a full-grown Christian in the church. Na kapag ka makikita mo yan, laging umaawit yan. Kahit anong sitwasyon, umaawit yan. Kahit may problema yan, makikita mo, marubog na umaawit sa Panginoon yan. Kaya tandaan po natin, yung pag-awit sa Panginoon ay pagpapakilala na ang Diyos ang makapangyarihan sa buhay ng tao. The full-grown Christian's worship comes from grateful heart. Ibig sabihin yan, yung pusong punong-puno ng pasasalamat. Ganyan po sumamba ang isang full-grown Christian. Giving thanks always, thanking God for all things. Lagi siyang nagpapasalamat sa Panginoon. At hindi niya po nakakalimutan yun, na kahit na ano pong pinagdaraanan niya sa buhay, laging mayroong pasasalamat at walang reklamo palagi sa buhay. No complaints. Kahit na anong problema, walang complaint po yan. Walang pag-aangal yan. Walang reklamo yan. Bakit? Laging nagpapasalamat yan. Kahit problema, yung dumating sa buhay niya, marunong pa rin magpasalamat sa Lord yan. Because He knows what's the purpose of problem into every Christian. Dapat alam natin yan. If we are already a full-grown Christian, alam mo kung anong dahilan ng problema kung bakit meron ka. Being a Christian to God, alam mo dapat kung ano yung purpose nito, kung bakit pinahintulutan sa iyo ng Lord, yung problema na yun. Grateful heart means may pasasalamat palagi tayo sa Panginoon and we are not opposite
to want God's will into our life. Minsan sinasabi natin, dapat ba ako magpasalamat sa Panginoon? Puro dusa na lang itong aking buhay. Learn from Job. Kung mapapansin po natin, di ba, si Job, ano pong ginawa ni Job? Kahit na tinanggalan siya ng lahat ng bagay at puro masakit na pangyayari dumating sa buhay niya, nagpasalamat pa rin siya sa Panginoon. Bakit? Kasi God deserved our thanks, our thankful heart. Deserve ng Panginoon na pasalamatan siya araw-araw. Bakit? Kahit na sabihin mo na kulang ka sa anumang bagay, dapat mo pa rin pasalamatan ng Panginoon sa buhay mo. At yan po yung tinatawag na full-grown Christian. At lagi mo pong maunawaan na kahit dumaranas ka ng pagsubok sa buhay, yan ay may magandang purpose, layunin ang Panginoon sa buhay mo. Remember, Romans chapter 8, verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay ang gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga magmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Inalaw ng Lord yan para sa ikabubuti mo. Kung bakit may mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, pinatitibay ka lang ng Lord para mapabuti ka. Kaya lagi natin tatandaan po yun. Walang pangit na pangyayari na hindi po inalaw ng Panginoon. Kung minsan, kaya po mayroong mga papapangit na pangyayari kasi mayroong dapat na ituro sa atin ng Panginoon. Kaya nga, alam niyo, mas mabuti na po na tayo matuto sa Panginoon, wala pa po yung mga pangyayari pangit sa buhay. Lagi po natin tandaan yan. You must learn in advance. Matuto tayo sa Panginoon palagi. Nasa magandang kalagayan pa tayo, mas sigit na dapat matuto tayo sa Panginoon. Ganun po yung full grown. Hindi po ba yung hahantayin niya pa yung mga bagay na pagtuturo ng Panginoon bago siya matuto. Kapatid sa Panginoon, hindi na po tayo mga baby Christian. Na kailangan pa tayong umiyak bago lamang po tayo bigyan ng gatas. Kundi tayo na po mismo ang kumukuha ng pagkain natin. Amen? Meron pa po ba dito umiiyak pag nagugutom? Ha? Ang tanda mo na, uy. Alam mo naman, ay, gutom na ako. Umiiyak ka pa. Di ba? Di magluto ka. Kung walang lulutuin. Magpray ka sa Lord. Di ba? Kung wala pa rin tugon ng Panginoon, ay ibig sabihin, ginugutom ka na talaga ng Panginoon. Kaya nga, we must learn from the Lord. Amen? In all things, God work together for our own good. Ang Diyos ang gumagawa para sa ikabubuti natin lahat. Ikatlo, the full-grown Christian's walk. Paano ba po ba yung lakad? Yung pamumuhay ng isang full-grown Christian. The matured Christian has learned to submit. Ano po sabi po dito ng verse 21? Basahin po natin. Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Submit to one another. So, ganun daw po tayo, na kailangan, if you learn from God, kailangan you will know how to submit to each and every one of us. Kailangan marunong tayo magpasakop sa church, marunong tayo mag-submit into our brethren, matuto tayo mag-submit, especially into our leader and elders. Submitting yourself to one another, sabi po dito, is, example po dito is Jesus Christ. Nakita niyo po si Jesus sumunod ng buong pagpapakumbaba. This is how we submit to God. Yung hindi tayo nagmamataas, na kahit sa mga kapatiran, hindi tayo nagmamalaki. And most especially to the elders. Kasi sila yung mga nagtuturo sa atin. Amen? Submission is opposite of self-will. Kapag tayo po ay nagpapasakop sa Panginoon, ang ibig sabihin yan, hindi yan pagiging makasarili. Hindi po yan yung pagiging sarili niya lamang ang sentro sa buhay niya. Submission even in home. Sabi po ng verse 23, basahin po natin. Ephesians 5:23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang nagpagligtas nito. So, ibig sabihin po nila, ng Panginoon po dito, na if we learn how to submit to our God, to our leaders and to our elders, ang ibig sabihin po pala niyan, marunong tayo talagang magpasakop sa Panginoon. Kapag may pagtatakumbaba tayo, at sumusunod tayo sa mga tinuturo po sa atin, with regards on our church, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, that was submission.
Kasi sumusunod tayo at alam natin kung gaano kahalaga ang magpasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpapasakop ay pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. And you must learn that. Dahil ang pagpapasakop sa iglesia ay pagmamahal kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon. If you are a member of this church, if you are belong to this church, we all know that the head of this church is Christ Jesus. Ngayon, bakit po tayo nagdi-disobey sa mga bagay na tinuturo sa atin ng Lord? Because we are not submitting our spirit into the head of this church. And again, Jesus is the head of this church. Kaya nga, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, tayo'y nagpapasakop lamang. Kapag tayo po'y lumalapit sa Panginoon, kailangan ng pagpapasakop. And if you love Christ Jesus, you will submit to Him. Katulad po ng isang babae sa kanyang asawang lalaki, he will submit his life to his husband. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, we better know this, na kailangan po tayo bilang mga full-grown Christian, kailangan nakapasakop na po tayo, nakapalilalim po tayo accordingly dito sa iglesia na ito. Amen? Hindi tayo yung lumalaban. Hindi tayo yung nagkakaroon ng rival. Hindi tayo yung nagkakaroon ng kompetensya. Hindi tayo yung parang gumagawa ng pagkakabahagi. Kundi tayo lahat dapat ay nagkakaisa because ang bumubuo po sa atin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. The full-grown Christian walk in love. May pag-ibig sa puso. Ganito po raw lumakad. Ganito raw po tayo mamuhay. Yung puno-puno tayo ng pag-ibig sa puso po natin. Na kahit tinangaway ka na, nagmamahal ka pa rin. Na kahit pagkapiyato ka na, mahal mo pa rin. Na kahit na parang nagugutom ka na, nandun pa rin yung pagmamahal mo sa ating Panginoong Hesukristo. Ganun daw po tayo lumakad bilang mga full-grown Christian in Christ. Ephesians chapter 5 verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mapamualay at handog sa Diyos. Kaya nga, we must submit to one another. So, ang ibig sabihin nun, if you learn to submit to the other, ibig sabihin yan, you have love. At kapag mayroong magpuso at pag-ibig sa kapwa mo, ibig sabihin yan na ilalarawan na tayo po ay nagpapasakop kay Hesukristo. Because God's love us all. Minahal tayo ng Panginoon. Na kahit na po ano pa yung kalagayan natin, inibig tayo ng Lord. Hindi tayo nireject ng Panginoon kahit gumagawa tayo ng kasalanan. Still, nandun pa rin, pinaparamdam pa rin continuously ng Lord yung pag-ibig niya sa atin. Kaya na, imagine, ang tagal mo nang hindi nag-church, tapos nag-church ka, winelcome ka ulit ng Espiritu ni Christ because of His love. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, the love of God is not selfish. Hindi yan katulad ng isang taong hindi marunong magpasakop sa Panginoon. He is selfish dahil ang gusto niya naman, nakapokus lamang siya, nakasentro lamang siya sa sarili niya. Ayaw niya nasasaktan siya. Ayaw niya nakakagabyado siya. Ayaw niyang minamaliit siya. Ayaw niyang binababa siya. It is a self-will. Nakaayon lamang siya sa sariling kalooban niya. And he is not submitted to the head, which is our Christ Jesus. Kaya nga, if we are a full-grown Christian, we will walk according to the love of Christ Jesus. Ganun na rin po tayo magmahal. Amen. Yes. The full-grown Christians represent Christ continually. Lagi po yan. Tuloy-tuloy po yan. Hindi mawawala sa Kanya. Sa pagiging halimbawa niya si Kristo. 2 Corinthians 5:20. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo nakikiusap sa inyo. Sa pamamagitan namin kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Come on, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang Diyos na yung sumasamo sa atin na makipagkasundo tayo sa Kanya. Kasi ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ayaw ng Diyos na nagmamalaki sa kanyang tao. Kaya nga, God invited us to worship Him. Kasi ang gusto ng Panginoon, hindi lang ang maparangalan siya, kundi ikaw mismo maligtas ka. Ayaw ng Lord na mapahama ka, kaya nga, He will teach us to worship. Gusto ng Lord na ito, matuto ka sumamba sa Kanya. Gusto ng Lord na ito, matuto ka magpasakop sa Kanya. Matuto ka umibig ng tapat sa Kanya. Magiging tapat ka sa Kanya.
Dahil ang gusto ng Lord na ito, manigtas tayo. At doon sa pamamagitan ng mga bagay na tinuturo ng Lord na yun, yun yung maglalagay sa atin sa kaligtasan. At kaya nga sabi sa atin ng Panginoon, makipagkasundo tayo sa Diyos. At yung pakikipagkasundo natin sa Panginoon, yung hindi tayo nagmamalaki. Yung marunong tayong sumuko sa Panginoon. Nagkasala ka, and then humble yourself before the Lord and ask for forgiveness. Lord, nagkasala ako. Lord, hindi ako naging kalulugod sa inyo. Yung marunong tayong aminin yung mga bagay na mali na nagawa ko natin sa harapan ng Diyos. And this is how we submit our life to Jesus. Now, the question, how long has it been since you checked your room? Kano na ba katagal yan? Nache-check niyo pa ba yung kalagayan? Kung lumalago po kayo sa Espiritu. Kapatid sa Panginoon, as a full-grown tree, dapat nagagamit na po tayo para sa marami. As a full-grown Christian, dapat pakinabang na po tayo sa ibang mga tao. Nagiging kaligtasan ka na ng mga kapitbahay mo, ng mga kamag-anak mo, ng mga kaibigan mo, ng mga kaklase mo, ng mga tao na paligid sa iyo. Dapat ikaw na yung nagiging sanhi ng kaligtasan para sa kanila, makakilala sila sa Panginoong Jesucristo. This is a full-grown Christian. Hindi po yung simba lang tayo ng simba. Kailangan pakinabang na tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Are you a full-grown Christian? Ang tanong po dito, inuulit po sa atin, are you a full-grown Christian? Malago ka na ba bilang Kristiyano? Kapatid, kung kulang pa at nararamdaman mo na hindi ka pa pakinabang sa Panginoon, then may magagawa ka. You ask for the wisdom of God. At tuturuan ka ng Panginoon kung paano magiging pakinabang yung buhay mo para sa kanyang kaluwalhatian. God will always keep on teaching us. Tinuturuan palagi tayo ng Panginoon. Natatandaan ko po nung araw, walang silbi yung buhay ko. Puro pansarili lamang yung gusto ko. Ang lagi kong iniisip yung kasiyahan. Ang iniisip ko, yung gustong gawin lamang ng katawan ko. Pero alam nyo, nung nakakilala ko sa Panginoon, sabi ko sa Lord, Lord, wala palang kwenta itong buhay ko nung araw. Patapon pala yung buhay ko nung araw. Wala akong pakialam kahit na meron ako natatapakang mga tao. Wala akong pakialam kahit na walang pakinabang yung buhay ko. Basta ang gusto ko lang ang sarili ko. Tingnan mo yung sarili. Tingnan mo yung buhay mo. Alam mo, pagka hindi ka pakinabang para sa kaluwalhatian ng Diyos, wala kang kwenta. Alam niyo, kaya tayo tinatawag ng Lord para magkaroon ng saysay yung buhay po natin. Because apart from Christ Jesus, we are nothing. Walang silbi. Walang kwenta. Nonsense ang buhay natin kung hindi mo ididikit ang buhay mo sa Panginoon. And right now, nakakilala ka sa Panginoon. Ngayon, gusto kong malaman mo, kung ito man yung first time mo na makapakinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin ito, it is your real encounter with Christ Jesus. Kinakatagpo ka ng Panginoong Jesucristo. At alam mo kung ano gusto ng Lord, nilalagyan ka ng saysay, ginagawa kang mahalaga para na sa ganong pagdating ng araw, mapabilang ka sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po lang magsitayo. Submit your life into Christ Jesus. Walang sino ang taong pwedeng magmalaki sa Panginoon. Walang pwedeng magsabi sa Lord, Lord, ito ang gusto ko eh. Hindi mo pwedeng pakilaman. I tell you the truth, pagdating ng araw, ikaw mismo sasabihin mo sa Lord, Lord, dapat pala nagbago na lang ako. Dapat pala, Lord, sinunod na lang kita. Pero huwag naman sana huli na. Dahil kapag huli na, wala nang pag-asa ang buhay ng tao. Tandaan po natin, itong mga pagkakataon dito, ang laki ng chance po natin para tayo po ipaligtas. Kahit sabihin ko, marami kang ginagawa pagkakasala, pero kapag natutunan mo yung daan patuloy kay Kristo, at natutunan mo kung paano maging malabong Kristiyano, malalaman mo kung ano yung dapat mong gawin para magkaroon ng saysay
ang buhay mo ngayon. Ang buhay na hindi pakinabang sa ating Panginoong Jesucristo ay walang saysay. Na pagdating ng araw, itatapon lamang po tayo sa impyerno. At tayo rin po yung magdurusa. Kapatid sa Panginoon, do not be selfish. Do not be a self-willed Christian. Na yung sarili lamang ang iniisip niya. Dito ko maligaya eh. Kahit na ikapapahamak niya, dito ko masaya eh. Come on, kapatid sa Panginoon, magsisi ka. Return to the Lord. And ask forgiveness to God. Hindi yan ang kaligayahan ng isang tao na totoong natuto kay Kristo. Ang kaligayahan ng isang tao ay yung nagiging makinabang ang buhay niya para sa kalwalhatian ng Diyos. You must know your purpose in life. Kaya tayo nabuhay sa mundong ito. God created man to worship Him. God created man to the praise. God created man to serve the Lord. God created man according to the purpose of the Lord. At hindi yan para sa sarili mo lang. Wala be self-centered na iniisip lamang paano dito ako masaya, paano dito ako maligaya, paano ito yung pangarap ko. Kung hindi naman yan yung layunin ng Diyos sa buhay mo, I tell you there is something wrong with you. At yan yung maglalagay sa iyo sa kapamakan pagdating ng araw. Do not enjoy this world because everything in the world is not from the Lord. Enjoy the Spirit of God within you. Maging masaya ka sa Espiritu ng Kristo na ilalagay sa puso mo. And you must learn to submit wholly with the Lord our God, with Christ Jesus. Yung ka magiging masaya pagdating ng araw. Kapatid, bakit hindi ka manalangin sa oras na ito? Try to close your eyes. Come on, huwag ka mahiya. Pikit mo yung mata mo. Makipag-usap ka sa Lord. Sabi mo sa Panginoon, Lord, ano ba yung plano mo sa buhay ko? Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay ko? Tanungin mo siya. Kung wala kang idea kung ano ba talaga ang buhay. Kung hindi mo alam kung ano yung purpose ng buhay mo, I tell you, si Jesucristo nandyan, bubulong sa iyo kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay. And you must listen to Him. Magkaroon ka ng konting katahimikan sa oras na ito, sa iyong isipan. Huwag mong isipin yung mga pangangailangan mo, yung problema mo. Kalimutan mo muna yan. Isipin mo at bigyan mo ng daan yung ibubulong sa iyo sa gabing ito ng ating Panginoon. Kung hindi niya man ibulong ngayong oras na ito, mamaya pagtulog mo, ask the Lord, Panginoong Jesus, kausapin mo at katagpuin sa aking panaginip. Makikita mo, ipapakita ng Lord sa iyo kung gaano kahalaga ang buhay mong yan para sa Kanya. At bilang mahalaga sa Panginoong Jesucristo, makikita mo kung paano magagamitin ng Diyos. Dahil ang totoong kahalagahan ng isang buhay ay yung buhay na nakaugnay kay Jesucristo. Yung buhay na naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Yung buhay na ang kanyang pag-asa ay walang iba kundi si Jesucristo. Come on. You pray. Sige, manalangin ka. Kahit may panalangin ka. Tanungin mo ang Panginoon. Lord, anong gusto mo na mangyari sa buhay ko? Sabihin mo, Panginoon, at masunod ang kalooban mo sa buhay ko. Not my will, but your will be done, O God. At hilingin mo na rin sa Panginoon sa oras na ito, Lord. Turuan mo ko lumago sa Espiritu, O God. Huwag mo akong hayaan na manatili sa ganito kalagayan. Tulungan mo maunawaan ko ang lahat ng mga bagay sa Espiritu, Lord. Upang mabatid ko, Panginoon, kung ano yung kalooban mo. Kung ano yung mabuti na kalulugod at talagang ganam. Panginoon, kung kailangan baguhin mo ang takbo ng isip ko, Lord,
Baguhin mo ito. Kung kailangan mong hindi na umayon sa takbo ng mundong ito, Panginoon, ilid mo ako, pangunahan mo ako, sapagkat magagawa ko itong mga bagay na ito sa tulong mo, Panginoon, sa lakas na kaloob ng aking Panginoong Jesucristo. Come on, ask the Lord. Personally, sumambit ka ng personal prayer mo. Nakikinig ang Panginoon ngayon. Marami ka na ba mga paghihirap? Marami ka na ba mga pagsubok, kabiguan, kabigatan? Marami na bang hindi nakakaunawa sa kalagayan mo? Come on, ask the Lord. Nakikinig ang Panginoon. Kahit sa isip lang, manalangin ka. Nababasa ng Lord yung isipan natin. Kung gusto mo na maayos na buhay, makipag-ugnayan ka sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lagi siya nandyan para sa atin. Tandaan mo, kaya ka nandito ngayon dahil gusto niya i-express sa iyo kung gaano ka kamahal ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga gusto niya na lumago ka. Kaya nga gusto niya na mag-mature ka. Kaya nga gusto niya na maging full-grown ka. Kasi gusto niya na maisama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Mahal ka ng Diyos. And we wanted you to be a full-grown Christian to Him. Yung pakinabang ng buhay mo para sa ating hari, para sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat, para kay Jesucristo, taas-taas ang Diyos na tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord of Christ. Bawat isa sa mga kapatid na narito ngayon, O God. Batid ko, Panginoon, na Ikaw yung Diyos na nagdala sa kanila sa lugar na ito, Lord. Sapagkat gusto mo na ipabatid ko sa kanila, Panginoon, na ang buhay namin ay may pakinabang sa iyo, na ang buhay namin mahalaga sa iyo, na ang buhay namin, Panginoon, ay nais mong mailigtas pagdating ng araw at mapabilang kami sa kalwalatian mo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabi nito, Lord, sapagkat isa kami, Panginoon, sa tinawag mo, pinili mo, Lord, para mapabilang sa iyo, God. Salamat po, Panginoon. Higit pa ang pasasalamat namin, Panginoon, sa anumang bagay na natanggap po naming material sa buhay na ito, Panginoon. Higit pa itong bagay na ito, Panginoon, na napakahalaga na dapat na pagpasalamatan namin ang buhay namin, Panginoon, sa iyo, sapagkat ito yung magdudulot sa aming, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po na ito, Lord. Binuksan mo po kami sa Espiritu, Lord, upang maunawaan namin ang mga bagay na nais mo at kalooban mo, Panginoon. Sapagkat ayaw mo kami mahiwalay sa iyo, Panginoon, hanggang sa dulo ng daigdig na ito, Lord, nais mo na kasama kami at kabilang kami sa iyo, Panginoon, pagdating ng araw, sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa, O God. Ingatan mo po ang bawat isa, O God. At anuman yung mga pagadlang na kaaway, Panginoon, Lord, hindi mo papahintulutan, O God. Malutin mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang walang sino mang magalit sa amin, Panginoon, sa bawat isa amin, O Lord, na magiging sanhi, Panginoon, ng pagpipigil ng aming paglapit sa iyo, O God. At sa oras nito, Lord, itinatalaga namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, O God, bilang kaisa sa iyo, Panginoon, at nagpapasakop sa iyong dakilang kabanalan, Panginoon Jesus, mula sa oras nito, Lord, sa iyo ang aming buhay, O God,
at mapapakinabangan mo po ito, Panginoon, para sa iyong kalwalatian, O Lord. Gamitin mo po kami, Panginoon, mightily, O God, at hayaan mo, Panginoon, ang buhay na ito, Lord, ay magamit para sa iyong kabanalan, O God. Salamat po, Panginoong Yesus, sa aming pag-uwi, O God. Ingatan mo po ang bawat isa, ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan. Ingatan mo po ang aming mga sasakyan, O Lord, at ligtas at maluwalhati kami makakauwi sa aming mga tahanan. Kasama namin ang libo-libo mga magdirigbang anghel sa langit at ang iyong puwersa, Panginoon, at ang iyong presensya, O God, kasama namin mauuna sa aming mga landas, O God. Maraming salamat po, balutin mo po ng iyong banal na dugo, bawat isa amin, O God, at maging ligtas kami sa bawat oras at bawat araw at panahon ng buhay na ito, O God. Maraming salamat po, Lord. Itatak mo po sa puso namin ang iyong salita na sa ganun hindi po namin makalimutan ito at maipabuhay po namin hanggang sa pagdating mo, O God. Maraming salamat po, O Lord. Bless this church, O God. Pagpalain mo bawat isa sa amin, O God. Pagpalain mo kami sa lahat ng aming mga pangangailangan, sigsiglig, pag-aapaw na pagpapala, O God. At higit sa lahat, sa Espiritu mo, Panginoon, Lord, mag-umapaw kami, mag-alap palagi sa iyo, O God. Maraming salamat po, O Lord. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapagyan karangalan sa tanging pangalan mo po lamang. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless you all. Ang palagi po kayo, Panginoon.